sa kabuoang healthcare spending ng buong bansa. Naku. It does not make sense, Mr. Chair. Kaya Kasi nasabi nyo, you will find a way na isasoli yung pera sa PhilHealth. Ibig sabihin, ginastos nyo. Naku. May gago ko pala kayo eh. Pera ng PhilHealth yun, bakit mo gagastusin? Gago kayo. Ngayon pa lang ho mga kababayan, sinasabi ko na magiging lokohan ang 2025 midterm election para dun sa mga kandidato na alam naman nila na malakas sila at kilala sila ng ating mga kababayan. Tapos, sa mga ilinalabas na survey na to na kagaya ng Tanghire, nangungulilat sila. Aba. Kailangan nyo na hong magsalita. Mantakin nyo. Ha? Tinalo pa ho. Nitong si Kiko Pangilinan, yang si Congressman Rodante Marcoleta. Hindi man lamang ho nakapasok sa top 12 itong si Senator Bato de la Rosa. Yung si Senator Amy Marcos, hayaan na ho natin yan. Dapat nga, nasa number 50 yan eh. Wala ho tayong pakialam dyan. Dapat matalo talaga yan. Pero hindi ho natin matanggap dito mga kababayan. Bakit wala man lamang dyan sa top 24? Yang si Atty. Vic Rodriguez. Si Pastor Apollo Buloy. Bakit wala ho sila dyan? Anong problema nitong Tanghire na to? Di ba? Saan ho ba kayo nagsisurvey? Sa mga kamag-anak ng nasa top 12, sa Malacanang kayo nagsisurvey? Mga kababayan, mabilis ang survey lang ho ito ha. Sino ho bang pipiliin nyo? Pili ho tayo dito sa mga nasa top 12. Sino ho bang pipiliin nyo? Ben-Hur Abalos o itong si Congressman Rodante Marcoleta? Anak ng tokwa pang number 8 to number 9 ng pwesto nitong si Ben-Hur Abalos? Ha? Ano na ba? Anong nangyayari dyan sa Tanghire na yan? Sa tingin ko, bago matapos itong election na to sa 2025, bilyonaryo yung mga tao dyan sa Tanghire. Ibang klase o mga kababayan. Ben-Hur, sa bagay, sa dami ng mga poster niyan, pagka dinala nyo pa naman sa bandang ilalim yan, talaga naman baka magalit na sa inyo yan. Diba? Tiba-tiba na naman ho yung mga nasa Tanghire. Ayun na nga mga kababayan, bago ho tayo dumako dyan, shoutout to, mamaya na ho natin shoutout doon sa mga panibagong nagpakulay sa ating mga comment, sa ating comment section sa mga nagdaan nating video. Maraming salamat ho. Sobrang na-appreciate ho natin yung mga napakatinding suporta nyo na ipinapakita sa ating mga ginagawa reaction video. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at subscribe lang ho, sobrang saya na ho natin dyan. Dito sa video na to, papanoorin ho natin ang interview nitong si Kong Dante at punta ho tayo dito kay Ma'am Cathy Binag, no? Dito sa kanyang pinaka-latest na live. O punta muna ho tayo sa pinaka-latest na live nitong si Ma'am Cathy Binag. Tapos punta ho tayo doon sa interview nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Nalalabuan lang ho tayo dito mga kababayan. Yung mga tulpo, given na yan, banwagon yung mga Pilipino. Nakita nila tulpo. Ayun, nakondisyon ang utak ng ating mga kababayan na itong mga tulpo na to ay mahuhusay. Si Ben matapang, pero si Erwin inutil, sigurado tayo dyan. Si Ben matapang. Ha? Si Ben Tulfo matapang yan. Nakikipagkarati yan eh. Di ba? Pero yung si Erwin Tulfo, di ho tayo believe dyan mga kababayan. At ang matindi ho dito, kung ang ibinibida nitong survey na to, kaya naging number 1 yung si Erwin Tulfo dahil naging DSWD secretary siya. Malabo na naman ho itong mga kababayan. Etong si Senator, kung palang yung pagserbisyo sa ating mga kababayan ang pinagbasihan kung bakit nangunguna yung mga individual na yan dyan sa Tanghire Survey, kumusta naman ho yung ating Mr. Malasakit? Ba't napunta ho siya dyan sa number 2, number 4? Hindi ho siya dapat dyan. Dapat si Senator Christopher Bongo pang number 1 yun sa survey. Kasi yung mga kababayan, talagang yan sa loob ng 6 na taon, wala hong inatupag yan kung hindi yung kanyang Malasakit Center, at yung naibigay na tulong ng Malasakit Center. Programa ho niya yon. Yung pera galing sa pamahalaan, pero pagka walang political will at inisyatibo ng isang politiko, hindi ho mangyayari yung mga nangyayari na yan dyan sa Malasakit Center. At ito pa ang isa nating hindi matanggap dito. Bakit itong si Congressman Marcoleta, pang number 19 to 22? Ngayong mga panahon na to, sino ho bang pipiliin nyo? Bam Aquino o Congressman Marcoleta? Kahit nga ilaban natin yan si Kiko Pangilinan at yan si Bam Aquino, ilaban natin dito kay Atty. Vic Rodriguez, ang malabo ho dito, ba't wala ho siya sa survey? Ngayon ho mga kababayan, dito ho tayo, dumako ho tayo ngayon, dito sa ating, dito ho, grabe ho talaga itong mga na to, itong mga kaganapan na to. Eto ho mga kababayan,
sa lahat ho ng kandidato, ito, gusto ko hong marinig yung mga punto de vista nyo dito. Sang-ayon ho ba kayo? Kasi sa lahat ng kandidato ngayon, ito lang ho yung narinig natin na nagpanukala na kung saan tatatak sa kaisipan ng ating mga kababayan. Sang-ayon ho ba kayo na maishulong ang parusang bitay para sa mga politikong mangurakot? Kung tayo ko sa tatanungin dyan, talagang 100%. Tapos yung i-combo pa natin, yung gustong mangyari nitong si Atty. Vic Rodriguez, nababaan natin yung threshold sa pagnanakaw nitong mga government official para maituring siyang plunder, 'di ba? 50 million ngayon dapat bababaan. Ngayon pagka binabaan, isasabay natin tong gustong mangyari nitong si Pastor Apollo Kibuloy na parusang bitay para sa mga kurakot sa pamahalaan. Napakagandang combo nun. Sang-ayon ho ba kayo doon? I-comment niyo sa baba ng ating mapag-usapan yan sa comment section. Ito na ho mga kababayan. Rekta na ho tayo dito kay Ma'am Cathy Binag. Rekta ho muna pala tayo dito sa nangyayaring hearing dyan sa House of Representatives na kung saan pinag-usapan ho yung mga pondo ng PhilHealth, dumalo ho dyan sa Committee on Bad Government ng PhilHealth. Naku, kawawa naman itong PhilHealth. Oo. Ayun na nga mga kababayan, bago tayo pumunta sa nangyayaring hearing at sa pagpapabida nitong si Kimbo dyan sa House of Representatives. Pasadaan ho muna natin na mabilisan yung pagtatanggol nitong si Tambaluslos dyan kay Paduano sa kakakontempt ho niya dyan sa mga committee sa House of Representatives. At pasadaan ho natin na mabilisan itong Manifesto of Support for former PIDEA Director General Wilkins M. Villanueva. Naku, yan na nga ba sinasabi natin? Yan ho, allergic ho dyan sa mga ganyang klaseng manifesto, yung mga walang yang congressman na yan. Ito ho mga kababayan, yari ho. Itong si Paduano, dating rebelde, dating nanggugulo sa ating bansa. Ngayon ho mga kababayan, kinukontempt ho niya yung mama na nag-alay ng buhay para sa proteksyon ng ating mga kabataan. Walang iba kung hindi yang si dating PIDEA Director General Wilkins Villanueva. At ang matindi ho dito mga kababayan, pambihira talaga tong Tambaluslos talaga na to. Oo, addict din ho ito Addict din ho sa akap, addict sa akap. Yang si Tambaluslos, addict ho yan. Addict sa akap. Ito ho. Ang sabi ho niya, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez defended Abang Lingkod, anak ng tokwang Abang Lingkod, pangalan pa lang budol na Abang Lingkod Party List Rep. Joseph Stephen Paduano, who was slammed by Senator Sen Ronald De La Rosa for allegedly being fond of contempt orders. Ano ba? Ano bang ginagawa? Kailangan niya hong ipagtanggol. Kailangan nung ipagtanggol nitong si Tambaluslos, malamang sa malamang, galing yung order dito sa walang yang adik na to. Adik sa kapangyarihan. Kayo talaga, oo. Adik sa akap, Adik yan mamigay ng akap, Gusto niya, maya meron siyang inaabot, yung si Tambaluslos. Ito, ang laman ng manifesto ng mga Maringal Class of 1988. We, the member of the Philippine Military Academy, Maringal Class of 1988, strongly express our unwavering support for Army Staff, former PIDEA Director General Wilkins M. Villanueva, and his commitment to justice amidst the unjust and unfounded contempt citing by the House of Representatives Quad Committee. Any move to detain DG Villanueva would present not only misapplication of authority but serious affront to fairness, due process, and respect to the due to an individual who has honorably served our nation. Hindi ka pa ba kinakabahan dyan, Tambaluslos? Parang yung mga retired natin, hindi nyo kayang bilhin yan. Kasi yung mga binabanata nyo, talaga namang, ano ho nila yan, mga mista ho nila, at kilala ho nila yan. Labas at luhob. Mga kabalbalan, ika nga yung mga kalokohan, alam ho nila, kilala ho nila yung mga mista nila. At sa tingin ho natin, yung class of 1988 na yan, nagpakita ho ng suporta dito kay PIDEA Director Wilkins Villanueva. Ibig sabihin ho, yung mama na yan, tapat na naglingkod sa ating mga kababayan. Eto na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay, ano pangalan nito? Itong si
Stella Kimbo, nako, ito talagang si Madam Stella, oh. Magbibida-bida na naman ho siya dito sa hearing, kaugnay dyan sa PhilHealth Net. Simple lang naman kasi yan. Ibigay nyo yung kaukulang subsidiya na dapat nyong ibigay sa PhilHealth para wala tayong problema. Nasa batas na yung mga makakasalanang produkto, yung mga buwis na makukuha sa alak, sigarilyo, kung ano pa mga makasalanang produkto yan, eh merong portion na dapat ilaan sa PhilHealth para sa Universal Health Program, Universal Health Care, ha? Meron ho talagang portion na dapat mapunta doon. Bakit hindi nyo ilinagay? Pakinggan ho muna pala natin itong mga punto de vista nitong si Kap Dado bago ho tayo rumekta doon sa dito kay Stella Kimbo. Game. Konektado pa rin ho ito sa PhilHealth. Game. Negative o hindi. Dami mo na lahat ng kasama mo na nakapaikot sa'yo. Issue number 1. Issue number 2. Explaining niyo yung pera Nako. ng taong bayan. Yung nawawala. Ano saan napunta yung pera? Yung o hindi. Kasi nasabi nyo, you will find a way na isasoli yung pera sa PhilHealth. Ibig sabihin, ginastos nyo. Nako. Abay, gago ko pala kayo eh. Pera ng PhilHealth yun, bakit mo gagastusin? Gago kayo. Yun. Tapos yung sa GSIS, SSS, sa mga bangko ng government, yung tinatawag natin na pera, 250 billion. Yung sa PDIC, 117 billion. Ay, naku, flood control. Explika, dami yung imbestiga. 125 billion. Kay Inday Sara. Alam nyo mga kababayan, kaya talagang sila ngayong mga panahon na to. Takot na takot ho sila na mawala itong si Marcos Jr. Ang dami ho nilang dapat ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Sa sobrang dami, lahat na lang ho ng batas ngayon, binabaluktot nila para kahit papaano hindi matanggal sa pesto o mapagtakpan yung mga kapalpakan ng administrasyon nitong si Marcos. Kung tarantado kayo, kung makapagsalita kayo, mga congressman, Nako. for time yan, yung lahat, galit na kami, galit na galit. Bitaw, hindi lang mapudpud yung ngipin namin sa sobrang galit. Gigil na gigil. Kung pwede na namin kagatin kayo, kagatin talaga namin kayo. Nguyain namin yung balat ninyo. Paduguin namin kayo, walang nga kayo, hinayo pa kayo. Pero yung alam niyo, kung death penalty, it is too quick a punishment, death penalty. Parusa, parada natin sa saan maganda? Sa circle. Doon pila ng taong bayan, o sa luneta. Sampal. Sampalin nyo ng sinelas, ng whatever. Tusok-tusokin nyo na aspili. Maramdaman nila yung kawalangyaan nila. Hayop kayo, sisingilin kayo ng taong bayan. Malapit na kayo singilin ng taong bayan. Ang pinagmimitingan namin ngayon, Christmas party. Kala ko pa naman ano na yung pinagmimitingan, Christmas party pa. Ang pinagmimitingan namin ngayon, pa lang, meet and greet. Wala pa yan, wala pa. Kaya sa isip namin So, mga hayop kayo. Galing ninyo, tapos gagamitin ninyo yung konstitusyon laban sa mga taong nagrereklamo sa inyo, mga ulul. Ang dapat ang gawin, ayusin ninyo na muna yung sarili ninyo. Yung konstitusyon, kayo ang lumabag. Kaya kami ang uhuli sa inyo. Mga hayop kayo. Kami ang uhuli sa inyo. Binaboy niyo yung konstitusyon, binaboy niyo yung bansa, binaboy niyo yung mga institusyon natin. Kaya hindi namin palalakpasin yun. And it has to be written in history that the Filipino people rose up to the challenge. Tandaan niyo mga kababayan it has to be written in history for the future generations ng Pilipino na we all rose up to the challenge to defend the country from tyrants, from corrupt people, from plunderer. Boy Subulong, maraming salamat. Para sama-sama po nating ipaglaban ang no to corruption. Thank you from Sydney, Mangyan, watching OFW from Hong Kong. Hello. Gamuns, Oman, blessed Sunday po. Happy Sunday Kap Dado, ingat po lagi. Hello. Bongkol Vlogger, sa idol. Si Panyong, hinihintay ka. Sino to? Si Panyong. Sinong Panyong?
Ninoloko mo yata ako, burahin kita. Gusto mo, moderator pa kita eh. Hide user. Remove na lang. Kawawa naman eh. Lance, bueno, sir, saan na po kayo? What will happen next? Mamaya, ewan ko, wala. Wala naman kaming plano eh. Hello. Uwi na po ba? Uwi na kayo. Wala naman. Nandito Magpasko ka nga kayo. Kasi hinintay pa namin iba. Magpasko kayo. Huwag niyo idama yung ibang Pilipino. Even if kunyari, Pero si Tio pa kami kahit kunyari ang sige, magantay lang kayo. kayo, pakiramdam niyo, gusto niyo kumilos, isipin niyo ibang Pilipino gustong magpasko. So you do not, never, dictate on what other people should do and must do. Correct. Sabay-sabay na lang tayo. Patapusin na lang natin yung Pasko, di ba? So ganun na lang. Be considerate of others. Next year, tapos ng Pasko, kung kailan natin gusto, yung kailan natin type, kasama natin, tayong lahat, Muslim, Kristiyano, mga walang paki na mga Pilipino, sabay-sabay tayo. You take aside. AFP, PNP, kasama natin. Take aside. Di ba? Take aside. Correct. Itutuloy natin yung bansa natin. I-reset natin yung bansa natin. Oh, di ba? Hindi yung ganitong lagi, rally. Walang mangyari dito sa rally na yan. Magsawa kayo sa rally. Putahe mo, umaga, rally. Tanghali, rally. Gabi, rally. Merienda, rally. Tanginang yan, tapusin na natin. Ganun lang yun. Hindi yung makukuha sa rally. Kung gusto nyo ng patayan, patayan. Kung gusto nyo ng saksakan, saksakan tayo. Pasigaan tayo, sige. Yun ang gusto nyo, revolusyon, sige, revolusyon. Hindi yung pakonti-konti. Hindi yung ganito na pakonti-konti. Kayong mga nasa gobyerno na nagnanakaw, kahit saan katwiran nyo daanin, hindi pwedeng magwagi yung mga magnanakaw. Tandaan nyo yun, hindi pwedeng magwagi magnanakaw, matatalo kayo. Hindi pwedeng gamitin ninyo yung mga institusyon at yung mga kasundaluhan at mga PNP laban sa taong bayan. We, the sovereign Filipino people, ang masusunod. Kaya, magbagong buhay na kayo o kaya umalis kayo sa bansa namin. Tama na yung pagnanakaw, tama na yung pagbabastos, tama na yung pambababoy. Mga PI kayo. So, pinit na maulo ko. Baka hindi pa nagre-revolusyon, patay na ako. Na-high blood eh, no? Ayun na nga mga kababayan, punta na ho tayo dito kaya, no? Kaya Stella Tensionado Kimbo. Game, punta na ho tayo dito. Dito ang ating mga kababayan, hindi naman po kasi life insurance company ang PhilHealth. Ang pinag-uusapan po natin dito ay annual insurance contract. Ito po ay isang pay-as-you-go insurance contract. Ibig sabihin, annual renewals. Ang binabayad po na premiums ng mga miyembro ay annual po. Kaya ang pinag-uusapan dapat natin dito na ICL ay para sa isang taon lamang. But we can stretch that because under the law, sinasabi na ang reserve fund natin ay dapat ay umabot ng 2 taon. Kaya pwede natin pag-usapan 2 taon. We should not be talking about preparing for liabilities for the entire lifetime of a member. Paano tayo magkakaroon ng liabilities na aabot ng 1 trillion pesos? Mas malaki pa yan sa kabuoang healthcare spending ng buong bansa. Naku. It does not make sense, Mr. Chair. Kaya, yun po ang nakakapagtaka, Mr. Chair. Kaya sorry po, Yes. Kong Raul, kasi baka po malito na ang buong bansa doon po sa pagpapaliwanag ni Madam actually, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, actually, Yes, I'd like please to... continue, Congressman Raul Manuel. Yes, I'd like to thank the interjection kasi Mr. Chair, kung titingnan lang yung itong June 30, 2024 na financial statement which is available online at sa mga kababayan din naman natin na mas gustong aralin itong issue ay nagko-cause po talaga ng confusion na ang dating tuloy ay para bang
nalulugmok yung PhilHealth kasi ganito kalaki yung kanyang liabilities. When in fact, ganun nga po pala talaga yung supposedly, as mentioned by Rep. Kimbo, ganun dapat yung appreciation sana. No? In fact, Mr. Chair, yung basis ng PhilHealth to compute yung insurance contract liabilities, na-point out po ng COA itself na hindi po ma-ascertain yung faithful representation ng provision for ICL na umaabot ng 1.15 trillion for yun yung na-mention po natin because of several factors. Kaya dahil dyan, Mr. Chair, hopefully ay mas maging malinaw din po sa ating mga kababayan na ganito talaga yung financial standing ngayon ng PhilHealth, na meron po siyang sobrang napakalaking assets, in fact, at marami doon ay nakalagay sa iba't ibang mga investments. Kaya yung gusto nating i-prove, Mr. Chair, bakit tayo umabot sa ganitong punto, di ba? Na also cited by COA, Mr. Chair, yung pag-manage din mismo ng reserve fund ng PhilHealth, na yung investment ng funds actually ay hindi na-consider yung estimated na 2-year projected program expenditures ng PhilHealth. Ibig sabihin, mas nauna na prioritize paano ba pagkakitaan yung reserve fund na meron siya kaysa tiyakin yung benefits para dun sa mga kababayan natin. Na parang baligtad, Mr. Chair, di ba? So anong gusto nyong palitaw niyan? Na merong problema yung pamunuan ng PhilHealth. Tanggalin nyo by all means. Palitan nyo lahat ng empleyado ng PhilHealth, pero yung hindi nyo ibigay, yung subsidiya na dapat mapunta sa PhilHealth, ibang usapan yon. Okay na, wala kaming problema yan. Tanggalin nyo yung in-appoint ni, itong si Marcos Jr. Tanggalin nyo yung head ng PhilHealth na yan, pero yung obligasyon ng pamahalaan para dun sa ating mga kababayan na lumalapit sa PhilHealth, huwag nyo kong kunin yun. Supposedly sinet up yung PhilHealth para tiyakin yung kalusugan ng mga kababayan natin. Tapos kung meron siyang sobrang pera, yun yung gamitin niya, pwedeng, may invest siya, tapos tingnan niya saan siya pwedeng mas kumita. Ganun sana ang priorities, Mr. Chair. Pero in the past years talaga, kabaligtaran po yung nangyari. And in fact, even COA cited this sa kanyang mga naging audit reports sa PhilHealth. So with that, Mr. Chair, so to wrap up in my interpellation, Mr. Chair. Yes, before I recognize you, gusto ko lang maunawaan yung point ni Congressman Raul Manuel. So ang punto po ninyo, parang mas prioritize yung investment kaysa sa pagtulong sa healthcare. ganun Tama yung, po ba? ganun yung po ba yung lumalabas, punto Mr. ninyo? Chair. Based mismo dun Which is sa... kasi ang mandate ng PhilHealth is yung healthcare ang dapat na tinitignan. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Based on the financial standing at kinaka-proud Okay. po yung So PhilHealth, would you pero like yun to pala yung respond to lumalabas. that, Mr. Ledesma? Yes, Mr. Chair, please. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Mr. Chair, and we appreciate. Tanggalin nyo si Ledesma. Tanggalin nyo si Ledesma, walang problema yan. Pero yung subsidiya na dapat napunta sa PhilHealth, dapat ibigay nyo yun. At dapat yung kinuha nyong pondo sa PhilHealth, dapat ibalik nyo yun. Ganun And lang yun. duly noted on your comment, no. We will look closely into it, no. Naintindihan po namin yung magandang comment po, Mr. Chair, no. We will look closely into it. In line with that, I just want to highlight, Mr. Chair, no. So the COA opinion, yung COA opinion po ng PhilHealth na lumabas noong 2023, alam niyo po, it's the first time, I don't even think we can remember, no, when PhilHealth ever received ang opinion, ang binigay namin kasing opinion, it was a qualified opinion, Mr. Chair, no. And historically, either either adverse or disclaimer. It was the first year this year, Mr. Chair, in 2023, I'm sorry, that we received a qualified opinion. I think, Mr. Chair, that's a testament to na talagang moving forward po ang PhilHealth, no. Malaking improvement sa amin 'yon, no. But again, duly noted, and thank you, Mr. Chair. I think it's a very interesting comment and opinion, no. We will
I personally will look closely into it and review. We may have to change our policy. No. Thank you very much, Mr. Chair. Okay. Following that line of questioning of Congressman Raul Manuel, curious lang ako dito sa isang article na nabasa ko about the comment of the President. Ang sabi po dito ni Presidente, there was this one chance interview. Ito po ay nilabas ng Inquirer. Sabi po ng Presidente, the reason we do not want to subsidize PhilHealth because the subsidy uupo lang sa bank account ng PhilHealth. Oh, yon. Yun daw ang sinabi nitong si Marcos Jr. Tuloy. Hindi magagamit eh. Marami tayong paggagamitan noon. So that's the simple explanation there. Now, my question is, yung subsidy po ba ninyo, saan nyo normally pinapasok na account ito? Sa savings, sa time deposit, o sa current? Mr. Chair, Yes, please. of course, the subsidy from the national government receive po ng ating kahera, and ito po ay pinapasok natin dalawang bagay po. Benefit payment, pambayad natin sa mga benepisyo. Pag hindi po natin magagamit, Mr. Chair, of course, we have also collection from the direct contributors, ay pinapasok po natin ito sa investment po. Saan sa? Investment. Sa investment din. Apo. So ibig sabihin, yung subsidy na supposedly Ang dami yung sinabi pambayad sa mga contributor, sa mga benepisyo ng mga contributor o kung yung mga claim. Ang narinig lang ho na sinabi nitong si Chua sa representante ng tagapagsalita o kung ano man yan ng PhilHealth, yung investment. ay binibigay ng gobyerno na tulong para magamit sa healthcare na ipapasok sa subsidy, hindi sa healthcare. Mr. Chair, let me clarify, Mr. Chair. Please clarify. Pambayad po natin sa ating benefit from the healthcare providers, Mr. Chair. That's number one. Pag hindi po siya magagamit because Number one. Kasi tanga ho yang si Chua. Naririnig lang ho nila yung mga bagay na kung saan makakapagdiin doon sa mga pumupunta sa hearing na yan. Nakuha nyo mga kababayan, ganyan ho sila ka merong kuning-kuning. mayroon naman tayong enough funds, no, from the direct contributors as well. Kasi ano to one Ano fund pong tayo. instance na nagamit ninyo yung subsidy? Mr. May Chair, mga instance po ba? Kasi kayo na po nagsasabi na ang dami nating pondo. So sobra Alam nyo, ito, pwede ho tayong mali dito. Pwede ho tayong mali dito sa isa na to. Mas gugustuhin ko pa na matulog yung pera sa PhilHealth kesa mapunta doon sa kamay ng mga walang hiyang politiko. Kayo mga kababayan, paano nyo ho ba winiwi itong issue na ito? Mapunta sa PhilHealth, matutulag lang dyan sa puhunan sa bangko ng PhilHealth, o yung mapunta dyan sa mga walang yang ayuda o mapunta sa mga walang yang politiko yung pondo na yan. Ako mas gugustuhin ko pang matulog na lang dyan sa PhilHealth yung pera, yung subsidy yung dapat sana nakalaan dyan kesa kung saan idala kung saan ilagay nitong mga walang yang politiko na to. Masang-ayon pa ho tayo na mailagay sa bank account ng PhilHealth yung pera na yan kaysa ipahawak kung kani-kanino. sobra yung pondo natin. In fact, may reserve pa tayo. Tapos ngayon, may subsidy. May reserve na, may subsidy pa. Siyempre, insurance yan Kumusta naman yung mga contributor? Pagka, kunyari, nagkasakit na sabay-sabay yan. Hypothetical, pagpalagay natin, meron dumating na problema nung kagaya nung 2020, nagkasakit lahat yan, saan tayo kukuha? Saan kukuha? Yung pera ng mga contributor, ibibigay natin doon sa mga hindi naman nagbabayad? Hindi pwede yun. Unfair naman yun. Kaya ang mas maigi ho dito, hanggat hindi nagiging okay ang PhilHealth na yan, huwag na ho muna kayo magbayad. Naku, problema ho yan. Itabi nyo na lang ho yung pera nyo. Ipambili ng spaghetti ngayong Pasko. So, kasi parang ang interpretation ko dito, ewan ko kung tama yung pagkakaintindi ko, binibigyan tayo mali ng yan. subsidy para gamitin sa healthcare, pero nangyayari, parang ngayon, naririnig ko po, additional investment na naman po. Kasi, susundan ko po yung statement pa ng ating Pangulo. Ang sabi po ng ating Pangulo,
the current problem with PhilHealth is not its budget, nor its coverage, but its system that has been clogged due to its limited processing capacity. So baka mamaya, masyado tayo nakapokus doon sa investment aspect. Medyo hindi na natin, yung serbisyo natin dito sa healthcare, medyo hindi na natin naasikaso. Ito naman talaga ang primary, ito concern lang po ako because ako po meron po akong ka-tie up na dialysis sa district ko. So nung narinig ko po to, kinabahan ako, baka mamaya tamaan yung mga tinutulungan natin mga pasyente, mga dialysis patient natin. But ngayon, naririnig ko po, parang puro investment yung naririnig ko, parang mali yata yung napasok. Para naman tanga tong si Joel Villanueva. Puro investment, si pinambabayad na nga, panghuli nga yung investment, yung matitira eh. Mas gusto ko pang mapunta sa PhilHealth yung pera kaysa diyan kay Tambaluslos, for sure. Yes, please. Mr. Chair, actually, thank you very much for that comment. Maganda po yung comment nyo. I'll try to answer your question best possible, no? And then I think Sir Net will also want to add, no? Alam nyo, Mr. Chair, ang pwede rin kasi nangyari doon, masyadong malakas yung collection ng premium contributions. In other words, overflowing or na-overstate yung collection ng premium contributions. Secondly, baka pwede rin ang plano namin gawin after the very good comments, Mr. Chair, of Kong Manuel, no? We are going to change our policy and focus more on benefit expansion, which we are currently doing, no? So, ang gagawin namin, well, number one, baka masyadong malakas nga yung overflowing yung premium contributions, diba? And then secondly, we will really focus, or we will continue to what we've been doing in the last 2 years on benefit expansion po, no? Yes, kasi alam mo, Mr. Ledesma, kami po kasi may sarili kami mga constituents. At number one po talaga sa problema ng constituents namin is healthcare. Yan talaga number one. Ang laking bagay po sa amin yung mga ini-endorse po namin sa DOH, yung mga guarantee letter. Ang laking bagay po niyan. With this PhilHealth, lalong dadagdag po sana yung tulong. Kaya sana, kasi for example, ma-confine ka sa heart center, ang bill mo, 1 million. Sana makukuha ng 1 million yung mga constituents namin. Di ba? Kaya kami, sa totoo lang, kung kinakailangan namin lumuhod sa DOH para matulungan yung constituents namin, ginagawa. Naku, yung mga nasa distrito nitong wag ko kayo maniwala diyan pa. Budol na naman 'yan. Pagka nanalo ho ulit yan sa 2025, magpapakaaso lang ho kay Tambaluslos yan. Hindi naman ho kapakanan ng mga constituent ang iniisip nitong si kapakanan lang ho ng kanyang political career. Nasa survival mode ho ngayon yan. Nakita ho natin yung mga survey dyan sa 1st District ng Maynila. Kolela to yang si Chua. Kaya political survival yung mga ginagawa niya. Nagawa namin eh. Kaya sana ito pong PhilHealth, mag-focus tayo dito sa talagang focus natin, which is yung healthcare. Mag-focus tayo dito sa talagang focus natin. Ang galing, palakpakan ho natin. Benefit instead sa investment. Because, sorry Mr. Ledesma, chinek ko yung background mo. Investor, mga pinanggalingan mo pala sa mga investment, asset, liability, sum. So galing ka pala sa mga, so I understand magaling ka sa investment. But this is an entirely different matter. So dito, ang investment natin dito, buhay ng tao. Yun ang tinitingnan namin lahat ng mga congressman dito. The chair would like Dapat pagka nag-refer kami dyan sa PhilHealth, dapat mabilis pa sa alas 4. Yun dapat sinundan mo, brother. to recognize Congressman Jill Bongalon. Wala akong kwenta tong si Jill Bungalong. Wala akong kwenta to. Aso to ni Saldi ko, kaya wala akong sasabing matino yung mama na yan. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, pakishare naman ho para mas marami makapanood. At like, mag-ingat ho kayong lahat. Maraming salamat mga kababayan.